Mas importante ba ang pagpapalit ng saligang batas, pagpapahaba ng termino ng mga politiko kaysa sa problema sa kagutuman ng mga mamamayan? Halika, himayin natin. Watch till the end. Ipupursige ng Kamara de Representantes ang pag-amyenda sa saligang batas. Ipinanukala ng Senior Deputy Speaker na gawing 5 taon ang termino ng Pangulo, kongresista at mga lokal na opisyal at papayagan silang umupo sa 2 magkasunod na termino. Under Padilla's proposal, the 2 chambers of Congress should resolve the proposed amendments through a constitutional assembly or by a vote of 3/4 of congressional members, with each chamber voting separately. Yan pala ang termino nila para sa pansarili pala ito eh. Fucking inang yan! Ha? Harapin nila yung taghihirap ng bansa, hindi yung puro pangungurakot sila. Yon! Binoto namin sila para iahon kami sa kahirapan. Ang mga dapat naglilingkod ang siyapang nang-aapi. Ang problema natin sa pagtaas, sa kagutuman at walang tigil na pagtaas ng mga presyo, mahigit 1 taon na. Pero hindi minamadali ang solusyon ng gobyernong ito. Pero ang walang problemang saligang batas, minamadali nilang palitan para sila ay makinabang. Ang masaklap, inaasahan pang magmamahal ang bigas hanggang matapos ang holiday season. Makaaabot talaga ng 60 pesos per kilo yung mga regular meal rice, given na wala naman nagagawang concrete na solusyon yung gobyerno bagkus ay mag-import. Payat at maliit para sa edad ang 2 anak ni Annalyn. Aminado siya na dahil sa mahal ng bilihin at hindi sapat na kita, minsay hindi na nakakakain ng masustansyang pagkain ng mga ito. Kung dati nga ang 32 sa amin na bigas, ngayon 50 plus na, hindi na po talaga kaya. Ang isang kilo po nga dati na binibili namin, kalahati na po ngayon. Ilan lang ang kanyang mga anak sa napakaraming batang sinasabing malnourished o kulang sa nutrisyon. Sa datos ng National Nutrition Council, 1 sa bawat 4 na batang edad 5 pababa ang stunted o bansot. The Philippines right now is experiencing triple burden of malnutrition. Nakakaalam mo yan. Importante na targeted natin talaga kung anong needs. Nakasalalay ang ating development, hindi lang sa pag-create ng wealth, pati yung kalusugan ng tao, because kung malusog ang mga Pilipino, mas maayos sa mga nagtatrabaho, mas yung mental capacity ay tumataas. Wala talaga silang malasakit sa mamamayan. Uunahin nila paulit-ulit ang kanilang sarili at kanilang pagkaganit kaysa sa kapakanan ng mga mamamayan. Yan ang klase ng mga mambabatas na mayroon tayo ngayon. Napakadaming problema ngayon at hinain ng mga mamamayan. Bakit hindi ito ang prioridad ng mga mambabatas at mga taong nasa gobyerno ngayon? Huwag na tayong magpaloko sa mga politiko at mga mambabatas na ito. Hindi kapakanan ng mamamayan ang iniisip nila sa pagpapalit ng saligang batas. Gusto lamang nilang protektahan ang kanilang mga pwesto at manatili sa kapangyarihan sa mas matagal na panahon. Gusto lang nila na mas mapalaki at mas maparami ang makurakot ng kanilang mga political dynasties. Tama na. Tayo mga mamamayan, unahin naman nila. Dapat iparinig natin sa kanila na ang boses natin at hindi ang boses nila ang dapat manaig. Ang mamamayang Pilipino ang tunay na kapangyarihan ng konstitusyong ito. Hindi ang saligang batas ang problema. Ang problema ay ang mga politikong ganid sa kapangyarihan at ganid sa pangungurakot ng pera ng bayan.